Hi guys and welcome back to my channel. So sa video po na to ay i-share ko po sa inyo kung ano yung mga naging trabaho ko po dito sa Switzerland. So, bali po, pumunta ako dito sa Switzerland middle of 2013. Dito na po kinasal. Nakuha ko yung permit to work ko about siguro mga January of 2014. Start po noon ay nag-apply na kaagad ako ng mga jobs. Kaso that time, nakatira kami sa bundok, as in yung public transportation lang po talaga is parang 3 times per day at wala talaga opportunity. At syempre hindi rin ako marunong mag-German, so sobrang hirap. Pero nakahanap pa ako ng job noon, which is a babysitting job. Siguro nag-start ako mag-babysitting siguro mga February, ganyan. So, nag-babysit ako noon sa isang American couple. Meron silang baby. At siguro, siguro mga 2 hours per week lang. Ganyan. So, medyo mahirap siya at sobrang bawi kapital lang, kumbaga, kasi mahal yung transportation, diba? Yung sahod ko lang naman as a babysitter dati is, I think, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 22 per hour. Syempre, yung pamasahe ko pa, diba? From bahay, medyo bawi kapital lang talaga siya. Pero at that time, nag-apply na ako sa mga factory. February, babysitting lang talaga yung trabaho ko. Pero nag-apply din ako sa ibang company. Yun nga lang, palagi talaga akong absage. Kasi mahirap po talaga dito kapag wala kang experience. Tapos hindi pa talaga okay yung German mo. So, swertehan lang talaga. Kapag sa Zurich area, which is talamak na, kumbaga, widespread na yung English. So, pwede kang makasurvive looking for work na English lang talaga yung alam mong language. Pero pag mga sa bukid-bukid po, no chance. So anyway, siguro after some months na nag-babysitting ako, lumipat kami ng bahay. Doon na kami mismo sa village. Sa baba na kumbaga ng bundok. Tapos doon, nag-apply pa rin ako ng mga jobs kasi puro ako absage. Tapos may nakita pa ako na opening sa Co-op, doon mismo sa village namin. So, inisip ko po talaga noon, no chance ako na matanggap kung mag-apply ako via internet, kumbaga. Kasi kapag tingnan ng recruiter yung resume ko, wala talaga kasi wala akong experience dito sa Switzerland, yung German ko, beginner level, and. So, ang ginawa ko po ay, pumunta po ako mismo doon sa Co-op branch na yon at kinausap ko yung chef nila, yung pinaka-boss, kumbaga, yung manager, kumbaga. At buti na lang po, may Pilipina po doon na nagtatrabaho sa restaurant, so tinulungan niya ako. Tinawag niya mismo yung boss. Sabi niya, chef, may gusto mag-apply, gusto ko makausap, ganyan. So, yun. Nakausap ko yung boss at nakausap niya ako, so nakita niya kung yung itsura ko, nakita niya yung kapursigiduhan ko na magkatrabaho. Tapos yun, in-invite niya ako for an interview. So yun na po, tuloy-tuloy. Natanggap po ako, pero ang uno ko pong job ay dishwasher. So, alam ko po talaga, yung start ng contract ko sa Co-op bilang dishwasher ay November 2014. So, nag-stay pa ako sa Co-op November 2014 to, I think, January 2016 kasi lumipat po kami ng bahay na naman. Yung asawa ko kasi, mahirap kasi kapag sa maliit lang na village nakatira kasi sobrang konting opportunity. At ako sa Co-op bilang dishwasher. After po 7 months ng 2015 po, inas ko yung boss ko sa restaurant kung pwede niya akong ilagay sa kase. Kase po is cashiering. Inan po niya ako sa isang training para sa pagkakahera. Since then po, of 7 months, alam ko talaga 7 months after kung ma-hire sa Co-op, nag-start na po ako magtrabaho sa kase at tuloy-tuloy na po yon. So, mayroon akong shift na kahera ko, may shift din naman ako na doon lang ako sa likod, ganyan. Pero sobrang malaking bagay po talaga yon kasi kailangan po talaga na meron kang contact po yung tawag doon or yung
contact ka with a customer kasi syempre doon ka nahahasa magsalita, doon medyo nabibuild yung confidence. Yun nga, after 2016, naglipat po kami sa bahay namin ngayon, which is nandito na po kami sa Canton Argao. Noon po kami nasa Canton Luzerne kami, ngayon nasa Canton Argao na kami. So nagtry ako na mag-stay sa co-op group kasi sa co-op po kasi every year nagtataas po yung sahod. So syempre sobrang napaka-loyal ko. Sabi ko co-op talaga yung nagbigay sa akin ng chance to sa Switzerland, di ba? So natanggap naman po ako sa co-op to go sa Baden kaso sobrang pangit po yung job benefits, yung job contract, sobrang pangit po talaga. Hindi ko nasabihin kung bakit. Siguro nag-stay lang ako doon, siguro mga 2 or 3 months kasi sobrang ausnutzen talaga. So nag-apply ako. Pumunta ako sa Zurich kasi malapit na po yung bahay namin sa Zurich. So natanggap ako doon sa isang gas station. So okay po siya yung gas station, 80% po yung work ko, sobrang okay po yung job benefits din. Nagulat nga ako kasi sobrang okay yung job benefits ng nung tangstella na yon, yung gas station na yon. Nag-stay pa ako doon ng 6 months kasi hindi ko talaga na-match yung sarili ko. Ay ko is parang rotation kasi open yung gas station ng 24 hours. So minsan panggabi ako na 11 p.m. to 7 a.m. Tapos after some days mag-shift na naman siya sa morning. Tapos mag-shift naman sa middle. So hindi talaga siya okay na pang matagalan na job. So 6 months pa ako nag-stay doon at natanggap ako sa Zurich Airport sa isang restaurant doon. Burger place actually. So nag-stay naman ako doon sa burger place na yun ng 6 months din kasi hindi din po siya okay. Medyo nagka-problema ako sa management din, ganyan. Kasi para po sa akin, yung time po importante siya. Kapag nakikita ko na wala akong future sa place na ito, wag ka nang magtagal, umalis ka na. Kasi meron pang ibang opportunities. So yun nga, siguro mga 3 months pa lang nandito ako nagtatrabaho ako sa Zurich Airport na burger, nakita ko na wala akong future dito. So after 3 months po, nag-apply na ako na sa ibang company. So 5 months, sa 5th month po ay natanggap na ako sa Jumbo. Sa Jumbo po, super okay na company. Itong Jumbo branch na napuntahan ko, as in naglalakad lang ako from our bahay napunta sa Jumbo, so free ako sa transportation. Tapos nag-start pa ako sa Jumbo na kahera. So yun nga, after some years, kasi po nag-stay pa ako sa Jumbo ng 6 years. So after some years, siguro mga 2 years yata, na-promote ako bilang customer service, so kundin din. So okay po talaga siya kasi meron na akong computer work, kumbaga bureau arbeit, ganyan. Tapos may papers na rin ako na hinahawakan. So para siyang office work na rin dun sa atin, di ba? So super okay talaga yung Jumbo. 6 years ako nagtagal doon. Kaso nga lang after 6 years, naisip ko, it's time to move. Ganyan. So napansin niyo po, gusto ko po talaga na yung resume ko from baba na nag-i-improve kasi ayoko po talaga na mag-stay lang ako sa baba. Sign ako sa Jumbo after 6 years, tapos natanggap pa naman ako sa hotel bilang front desk. Nag-stay pa ako sa hotel ng 1 month lang kasi po yun ulit, very bad na Arbeitsbedingungen or yung yung job regulations, yung job contract, very, very, very bad. So yun nga, prinsipyo ko na kapag nakikita ko wala talaga akong future dito, umalis talaga ako. So umalis talaga ako. At nandito na ako ngayon sa latest workplace ko, which is Zurich Airport. At nasa lost and found section. So bale, pag pumunta po kayo sa mga airports, di ba? At wala sa band yung bag nyo, pupunta po kayo sa lost and found. Kami po yung nag-aasikaso kung nasaan yung bag ninyo, paano namin may isi-ship sa bahay ninyo yung bag ninyo or may ship sa ibang airport. Or for example, pumunta kayo sa airports tapos may damage yung bag ninyo, may risk siya or broken or yung frame niya is torn, pupunta kayo sa amin, kami po yung gumagawa ng ang damage report na ibibigay niyo po sa airline. So yan po yung trabaho ngayon, very very good job, maganda din po yung pasahod at super okay yung team ko, as in super super okay. At for me,
para sa akin na wala talaga akong pinag-aralan dito sa Switzerland at makuha ko yung job na ito, it's a very, para sa akin, very good achievement. So until now, andito pa rin pa ako sa Zurich Airport sa Lost and Found Department. So yun lang po, ito pa yung video na to kasi in case nag-wonder kayo kung ano yung trabaho namin dito or trabaho ng ibang Pilipino dito. At yun nga, sa akin lang po talaga, kapag makita po ninyo na wala kayong future sa isang company, umalis na po kayo, start na kayo ng inyong exit strategy, at saka always tanggapin nyo for your next job is something higher para po nag-improve po yung resume ninyo. Hindi ko naman po talaga iniisip na mag-stay ako dito sa Lost and Found Zurich Airport for the whole until my retirement kasi po medyo mahirap din para sa akin kasi wala akong car at saka yung travel time ko puntang airport is more than 1 hour, tas mahal po talaga yung pamasahe. Pero sa ngayon po is mag-stay ako dito kasi maganda po siya sa resume at hindi din po maganda kapag yun nga kapag wala kang valid reason na mag-jump ka lang from one company to another. Yan, kagaya na ginagawa ko, yun nga lang, nadidefend ko naman siya sa job interview kung bakit umaalis kagad ako. So yun lang, sana may natutunan kayo sa video na ito and thank you for watching. Bye!